Ito ang daming dapat pagtuunan ng pansin ng gobyernong ito. Hindi ko maintindihan bakit yung lintik na impeachment na yan ng araw-araw na lamang pong tinatapik. Ito pakita ko sa inyo Ayan. Ito. Kita nyo ito? Inihayag ng DWM, yung Department of Worker, parang mali, DMW yan Ito naman si Balita. DMW yan, di ba Department of Migrant Workers yan? Ba't nauna yung workers sa migrant? Na pumalo na sa mahigit 100 mga Pinoy ang nagnanais ng makabalik ng Pilipinas mula sa Israel kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran. Nako po. Saklolo! Marami pang Pilipino. Ayan So alam mo, ito. Ito yung sinasabi natin Ang dami-daming pwedeng pagkukulang pansin ng Pangulo. Nagbibisi-bisihan kayo sa impeachment. Di ba? Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, tatandaan ninyo yung pandemya. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Kasi ito, pinuna sa government to noon Pinuna ng mga bakit kayo nagre-renta, gumagastos kayo ng charter plane, yung para bagang babayaran mo yung paglipad ng eroplano doon. Tapos pabalik. Ibig sabihin, bayad na. Talagang para kang kumuha ng private plane para maibalik dito. Hindi commercial, hindi sinakay isa-isa sa commercial, hindi ganon. Talagang kumuha ng eroplano, tapos pinapunta dun sa mga bansa na kailangan na nila umuwi dito because of the lockdown ng pandemya. Di ba? May ganon. Alam niyo mga kababayan, pinuna yan nung panahon ni Duterte. Pero sa totoo lang, tama yun Kasi aanuhin mo ang pera kung wala na ang tao. Kaya mamili na kayo, mag-shopping na kayo. Hindi, biro lang. Di ba, aanuhin mo yung pera ng gobyerno kung mamamatay naman yung mga tao doon dahil nga naman yun yung panahon ng pandemya. Ngayon ba't hindi gawin ito? Nagtitipid tayo? Ano ba? Mas mahalaga ba yung pera kaysa sa mga Pilipinong... Nakita nyo na ba? Ako, pinapanood ko sa video yung mga nangyayari sa Israel, Iran. Grabe, sabi ko. Gera talaga. Kasi yung 'di ba napanood natin yung nangyayari doon sa ano ba yun, yung gera rin ng Israel at saka yung sa Hamas, 'di ba? Yung mga doon sa umatake sa kanila. Doon pa lang medyo, grabe ito Pero itong Iran at Israel na gera, ay grabe. Kasi hindi rin papatalong Iran sa tindi ng mga kagamitan nila sa gera Talagang sabi ko, grabe, gera na talaga ito. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ng Biblia sa sa mga huling panahon. 'Di ba? Nagkakatotoo. Hindi ko maalam mo yung parang minsan hindi mo maiisip na totoo pala mangyayari ang mga gayaan. 'Di ba? Pero talagang nangyari. Nangyayari na po. Nako, patindi talaga to. Ay, nako. Anyway, eto nagbisi-bisihan na naman po sila sa sa pandemya. Kaya nga, wait pakinggan po natin kung anong nangyayari dito sa pandemya, sorry. Impeachment. Pakinggan natin kasi alam mo meron na namang nilabas na kalokohan itong kamera Pero bago yan, pakinggan muna natin etong tamang tagapagsalita. Ito, pakinggan natin Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang maghain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Iyon, di ba? Ay nako. Ito yung isang bagay na hindi natin maintindihan Kasi this is a court process. Ang nangyayari ngayon,
trial na po yan. Parte na po ng trial. So halimbawa, may inutos sa iyo ang korte. Kung gusto mo talaga mapabilis ang impeachment, kung gusto mo talaga mapabilis ang proseso during the hearing o during the trial of this particular case, sagot ka kagad. 'Di ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo bago sumagot. Bakit hindi ka sumagot? 'Di ba wala naman pong kasi ang sinasabi ng Kamara, lalong particular na ito si Chua, sabi niya, inaantay namin sumagot ang Vice President tungkol doon sa ipinadala ng Senado sa kanila, then doon namin ibibase if magfa-file kami ng motion doon sa amin o whatsoever. Alam mo, wala namang kinaugnayan o yung argumento o yung pleading ng Vice President, Office of the Vice President, o yung pagsagot nila sa Senado doon sa tinatanong sa inyo ng Senado. Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong ng Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President, di ba, para sagutin lang na dumaan ito. Bakit hindi nyo na lang sagutin? Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media, ha? At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso. Tapos magre-reklama kayo, ang tagal-tagal naman ng impeachment. Bumabagsak ang ekonomiya dahil sa impeachment. Alam mo, Yuse Claire Castro, kausapin mo yung mga congressman. Anyway, pakialamera ka naman din eh. Pakialaman mo yung mga congressman. Sabihin mo, sumagot na kayo na magsimula na to, na matanggal na sa posisyon yan. At threat yan sa amo namin. Ganun, diretso nyo na lang. Ang dami nyong hanas eh. Diba? Ang dami nyo sinasabi pa na, okay, so ganito. Diba? Oh. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Ba't ba daldal pa ng daldal to, di na to kasali? Ewan ko alam, daldal ng daldal to, hindi nakasali to sa eksena. Wala ka na eh. Sa 20th Congress na yan eh. Hindi ka nakasali, talo ka na eh. Alam ko na kung ba't siya dumadaldal. Hindi kaya ito napag-utusan ni Marcos? Uy, yung asawa mo, in-appoint ko ha. Ikaw na bahala sa akin dyan. Hindi kaya? Hindi kaya po? Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, syempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yun talaga ang dapat dun eh. Sumagot itong impeachment court eh. Itong mga senador sa impeachment court. Kasi ang tagal-tagal na naman po niyan. Bakit ba? Hindi ko maintindihan. Ano bang napakahirap doon sagutin na isi-certify mo lang naman. Yung ginawa namin, okay yun. Yung ginawa namin, tama yun. Na constitutional yun. Walang problema doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming